Napalunok ako ng dahan-dahan dahil habang tinititigan ko siya, ibang mukha ang rumirehistro sa utak ko. Mabilis ako napapikit, saka naging mabagal din ang paghinga ko. Kailan ba ito mawawala? Naramdaman ko kaagad ang pamamasa ng mga mata ko nang buksan ko ang mga iyon, kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin kay Dan. Salamat dito, Dan. Huwag ka na mag-abala bukas at susunod pa mga araw. Sabi ko, kaya kita ko sa gilid ng mga mata ko na napaawang ang mga labi niya. Faith, wala namang masama, di ba? Tanong niya pa, kaya pilit ko siyang nginitian sa pagkakataong ito. Bakit sa simpleng pakikipag-usap ko kay Dan ngayon ay parang gumagawa ko ng matinding kasalanan? Bakit pakaramdam ko mali ito kahit hindi naman? Wala, Dan. Pero hindi man talaga kailangan. Sabi ko, kaya napakamot siya sa batok niya. Grabe naman. Natatawang sabi niya, kaya nginitian ko lang siya. Sige, magtatrabaho muna ako. Sabi ko, kaya narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Para na akong bastard nito. Wala pa nga. Bulong niya na rinig ko, kaya natigilan ako, pero bago pa ako nakasagot ay umalis na siyang bigla. Tumibok ang puso ko nang mabilis na narinig galing kay Dan. Hindi dahil gusto ko. Ayaw ko. Gusto ko umiwas dahil wala akong plano. My heart isn't with me in this time, I think. Napangiti na lang ako ng malungkot dahil doon, at dahil sa mga naiisip ay wala sa sarili ako nagtrabaho hanggang sa gumabi. Saktong 8:00 ng gabi, ako umalis sa trabaho dahil yun ang time out ko. Bago umuwi sa bahay, nagpasya akong bumili muna ng lutong ulam para hindi na ako magluluto mamaya. Pagka-uwi ko sa bahay, todo kwenta ko sa pera sa wallet ko habang tumatawid sa kalsada dahil ayokong gumastos ng sobra sa araw-araw dahil kailangan ko mag-ipon. Patuloy ang pagbibilang ko ng mga coins habang tumatawid. Nakalimutan ko nang tumingin kung may sakyan bang paparating kasi patuloy lang ako sa pagbibilang. At biglang kumabog na mabilis ang puso ko kasabay ng pagbitaw ko sa hawak dahil may malakas na busina akong narinig palapit sa akin. Tatakbo na sana ako para umiwas sa kotse pero nadapa ako at pagtanaw ko sa kotseng papalapit ay nasilaw ako sa ilaw nito, kaya mabilis akong yumuko saka napapikit. Nagdasal ako ng tahimik at parang hindi na ako makagalaw sa pwesto ko, kaya hinintay ko na lang ang mararamdaman ko sakit, pero lumipas ang ilang minuto ay wala akong naramdaman. Stupid! My eyes widened in shock when I heard the familiar voice I've been longing for how many weeks now. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at nanlamig ako sa kaba. Hindi dahil sa muntik na akong mabangga, kundi dahil sa katotohanan na siya ito, may-ari ng kotse na nasa gilid ko lang. Kaagad ako nanginig at ang unang pumasok sa isip ko ay tumakbo, pero hindi ako makagalaw. At nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse, ay nagwala ang mga lamang loob ko sa katawan. Don't you know how to cross the road? I could hear that he's angry. Gustong-gusto kong tingnan ang mukha niya dahil sigurado ako magkasalubong ang kilay niya ngayon at umiikting ang panga niya. His facial expressions that I already memorized. Biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ko. Nasaktan na ako ng sobra, pero sa ngayon parang gusto ko na itapon ang sarili ko sa kanya. After all the cries and pain, I'm still wanting him. Tom! Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong lingunin siya. Dahan-dahan ako napatingala at ngayon ko nakumpirma na siya nga ito. He didn't saw me because he's busy on his phone. Kunot ang noon niya at kahit madilim ay kita ko ang manipis niyang balbas. He looks matured right now. Kahit ilang linggo pa lang noong huli ko siyang makita. Pakiramdam ko ang dami nang nagbago sa kanya. Marami na ang mga nangyari, and that is so painful. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto ko sanang malaman lahat tungkol sa kanya, pero alam kong hindi pwede. He looks good as usual. Nakasuot siya ng black na suit at mukhang trabaho ang ipinunta niya dito. Mas lalong rumagasa ang luha ko dahil gustong-gusto ko siya lapitan pa at yakapin. I want to feel his body against mine. Gusto kong maamoy ang panlalaki niyang pabango, pati na rin ang natural niyang amoy. His addictive scent that I always want to smell. Pero hindi pwede. Hindi pwede dahil malabo na mangyari ang mga bagay na iniisip ko. Shit! What the hell? Dinig kong malutong niyang mura, kaya dali-dali ako nagpunas ng luha at tumayo. Mabilis kong pinulot ang dala ko kanina, saka mabilis akong tumakbo nang walang sinasabi. Wala sa sariling usal ko at sigurado kung wala siyang narinig. Where the hell are you going?
Dinig ko pang tanong niya pero tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo. Sumasabay ang pagtulo ng luha ko sa bawat hakbang na ginagawa ko. Hindi ako nag-iisip pang huminto o lumingon man lang dahil gusto ko nang lumayo. Gusto ko lumayo sa kanya. Seeing him right now is unexpected. But I'm somehow happy that I saw him dahil ito na ang huli. Sana sa susunod namin pagkikita ay wala na akong maramdaman. I want to forget him. He's my biggest mistake. Sana sa susunod na makita ko siya ay hindi na mababaliw sa pagtibok ang puso ko. Sana wala na ni katiting na pag-ibig akong natitira para sa kanya. Huminto ako sa madilim na kalye matapos ng ilang minuto kong pagtakbo. Sumandal ako sa isang puno saka doon ko hinabol ang hininga ko. Basang-basa na ang buong mukha ko dahil sa luha kaya mabilis ko iyong pinatuyo habang mahinang napapasinghap. I won't let these feelings last inside of me. Kailangan ko makalimot dahil yun dapat ang kailangan kong gawin. Wala naman kasi akong pangahawakan dahil lahat ay pasakit lang. I won't forget that I fell in love with him. I was once noticed by Ivan Villaluz and played. Life has never been easy, but I promised myself to move forward. Bumalik ako sa pag-aaral sa sumunod na taon pero patuloy pa rin ako nagtatrabaho para sa allowance at bayarin sa school. Nagtatrabaho si tatay ng kung ano-ano pero ayokong humingi pa sa kanya. I need to finish my course to find a stable job for my late mother and child and for my father. Gusto kong ayusin ang buhay ko. Gusto kong ayusin ang buhay ko kahit paunti-unti lang. I busied myself with my studies and my work. At sa pagdaan ng araw, buwan at taon ay wala akong naisip na iba kundi ang makapagtapos. I guess I'm okay now. What happened in the past stays as history. I can now think of it without crying. I can now remember him without getting hurt, so I guess I'm really fine. Time heals my broken heart and I managed to move forward without me noticing it. I moved on. I moved on after crying every night. Nakatulong siguro na wala akong balita sa kanya at hindi ko na ulit siya nakita. Maybe he's already married now and it's so fine with me. He's my first and everything and now I could already smile because despite the pain he gave me, I became truly happy. I loved him and I will never forget that. Ivan Villaluz is like a far star that I can't reach. Hindi ko inaasahan ang pagtatagpo ng landas namin at hindi ko rin plinano ang mga nangyari. I was hurt and it broke me pieces by pieces. I hope I would never see him again. Ilang taon na ang lumipas. 4 years has already passed and what happened between us will always be my huge secret. I once carried his child but he won't know about that. Wala na naman sigurong rason para malaman niya at malabo naman siguro na mag-cross ulit ang landas namin. I bet he already forgot about me. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, siguro kahit mukha ko ay hindi na niya maaalala. It's fine with me because I don't own him. What happened between us is a mixture of lust and hate that he inflicted me. He taught me so much things about that kind of thing which I am not proud of. My 20-year-old self is innocent. Noon, hindi ko pinagsisihan na binigay ko ang lahat-lahat sa kanya pero ngayon, kung pwede ko lang ibalik ang oras ay babaguhin ko lahat. I will never allow him to do that to me. I won't allow myself getting intimate with him even if he looks like a Greek god. Siya ang dahilan kung bakit sobrang nadurog ako. He made me feel insecure. He made me feel that I am not worthy. Pinaramdam niya sa akin na madumi ako. He's cold and hot at the same time. Alam niya kung paano maglaro. He can sweet and cold at the same day. At lahat na nangyari ay klaro pa rin sa isipan ko. Lahat ng detalye na aalala ko at ang kaibahan lang ngayon ay wala na ang sakit. Parang naiiyak ko na yata lahat ng sakit kaya alaala na lang ang natira. I regretted everything that I did before with him. I hope I did better but I can't change what happened now. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay mag-focus sa mga dapat kong gawin sa buhay. My angel's watching me now. I just hate the fact that I lost my baby. 1 taon pang itinagal noon bago ko nasabi kay tatay na nakunan ako.
He was furious and sorry at the same time at alam kong alam niya na hindi ako handa sa mga panahong iyon kaya hindi siya nagtanong ng kahit na ano tungkol doon. And I am still not yet ready. I am not proud of the fact that I slept with my boss. Nothing could be proud about that. Hinayaan ko siyang paglaruan ako noon. Pero kagaya ng sabi ko, lahat ng iyon ay alaala na lang. What can I do? Right? Nahulog ako noon ng sobrang bilis at hindi ko pa alam kung paano dalhin ang nararamdaman ko. Naging sunod-sunuran ako ng puso ko. What a great experience but I hope it didn't happen. Good morning, Ma'am Cortez. Napangiti ako nang marinig ang pagbati ng mga bata sa akin pagkarating ko sa classroom ko. Good morning, class. Naglinis na ba kayo sa mga respective parts niyo? Tanong ko sa kanila habang nakangiti. Yes, ma'am. My heart beats wildly because of so much happiness. Isang taon na ako nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito sa bayan lang din namin. Hindi ko maiwasan na matuwa dahil nangarap lang ako noon pero ngayon ay naging guro na ako sa high school. Nakikita ko ang sarili ko sa mga estudyante ko. I love my work. I sacrifice for it. My father and I work hard so I could finish my studies. Ma'am, si Sir Jaime. Biglang sigaw ng mga estudyante ko kaya mabilis ako napatingin sa unang pinto ng classroom ko. Napailing ako ng mahina nang makita ang lalaking co-teacher ko rin na nakangiti doon. Sir Jaime, may kailangan ka? Tanong ko kaagad nang makalapit ako. Patuloy pa rin sa panunukso mga estudyante ko pero hindi ko na pinansin kaya nasanay na rin ako. Sir Jaime and I are close. Siya ang una naging kaibigan ko nang pumasok ko sa paaralang ito para magtrabaho. At 2 taon lang ang tanda niya sa akin kaya mabilis kaming magkasundo. Wala naman. Flag ceremony na mamaya. May program daw. Let's go. Kumunot ang noo ko dahil sa narinig dahil wala akong alam na may program sa ngayon. May program? Tanong ko kaya mabilis siyang tumango. It's an unexpected program. According to our principal, bibisita daw ang tao nag-donate ng PC at books last week. Remember? Sabi niya kaya napasinghap ako. Naalala ko na dahil last week may dumating na maraming PC, mga libro at tablets para sa students. Hindi galing sa DepEd at wala namang sinabi ang principal kung kanino galing pero lahat kami nagpasalamat kasi may magagamit na rin ng mga estudyante. Kung totoo man na bibisita ang taong nag-donate, ay paniguradong malaki ang program. Students, proceed to the covered court now. Mainang sabi ko sa mga estudyante na nasa ilalim ng advisory ko at mabilis naman silang nakinig. Tara na, Ma'am Faith. Sabi ni Sir Jaime kaya tumango ako saka marahan na kinuha ang bag bago sumabay sa kanya. Pababa sa covered court ng school na ito. Nang makarating kami sa covered court ay agaran kaming pumunta sa harap ko na saan ang mga ilang teachers. Nandoon rin ang principal namin na nasa 50 years old na at parang may inaabangan nito. Mabilis akong humalo sa mga gurong tulad ko. Ma'am, may program daw? May nang tanong ko sa isang gurong katabi. Shesay, oo nga eh, hindi naman nagpaalam si sir. Tapos ngayon ginangarag ang piling estudyante na mag-practice ng sayaw para mamaya. Naku, sarap batukan ni sir. Kung hindi lang siyang principal, ewan ko na lang. Sabi niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko sa kamarahan na sinuyod ng tingin ang maraming estudyante. Hindi na tayo magpa-flag ceremony? Rinig kong tanong na isa pang teacher kaso hindi na ako nakinig sa mga sagot kasi nilabas ko ng cellphone ko para i-check ang lesson plan ko na praktisado na dapat. Kaso dahil sa program ay mukhang wala na naman pasok kaya sayang lang. Sino ba kasing bisita? Ewan, basta yung nag-donate ng tablets, mga PC at libro. Maraan ako napasimangot saka pinili ko na lang na maupo sa isang mono black chair na nasa malapit. Maingay ang mga estudyante at may kanya-kanyang ginagawa kaya nakipag-usap na rin ako sa ibang nasa malapit para malibang. Kita ko kung paano mag-decorate ang ibang teacher at students ng stage. Ang principal namin ay hindi mapakali at utos ng utos. Ang lakas din ng tugtog ng sound system ng school. Ma'am Cortez, masakit po ang tiyan ni Jessica. Nasa room. Nalaki ang mga mata ko nang sabihin yun sa akin ng estudyante ko kaya mabilis akong tumayo. Ha? Bakit daw? Tarantang tanong ko pero umiling lang ito. Namumutla po, ma'am. Hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa covered court para bumalik sa classroom ko sa ikalawang palapag na building na nasa harap lang din itong court. Pagdating namin sa room ay kaagad ko nakita ang isang babae na nakatungo sa desk ng armchair. Jessica!
Tawag ko sa estudyante ko sabay hawi sa buhok nito. Nang maging guro ako ay para na rin akong isang ina. I lost my child but I became a student's second mother. Ma'am, masakit po ang puson ko. Sabi nito kaya nakahinga ko ng maluwag. It's your time of the month. Mahinang sabi ko saka kumuha ko ng gamot na pwede ipahid sa tiyan niya para mabawasan ang sakit. Tatlo kaming nasa room at hinihintay muna namin na umayos ang pakiramdam ng bata bago ko sila pinabalik sa covered court. I bet the visitor is already there. Rinig ko na kasi ang mabulaklak na salita ng principal namin na hindi ko talaga nagugustuhan. Ilang minuto pa ako nanatili sa classroom ko bago ako nagpasyang lumabas ng tahimik. Nakayuko ako naglakad sa gilid para walang makapansin at para hindi rin ako pagalitan ng principal mamaya. Pero bigla ako napahinto sa paglalakad nang makita ang isang itim na SUV na nakapark sa malapad na space sa gilid ng court. Tinignan ko yun ng medyo matagal bago ako tumuloy sa paglalakad. Saan ka galing? Tanong ni Sir Jaime nang makarating ako sa pwesto ko kanina. Sumakit ang tiyan ng estudyante ko. Tinignan ko. May nagsagot ko habang inaayos ang laman ng bag na dala. I heard his small laugh but I didn't look at him. Wow, handa na tayo mag-asawa. Nanay na nanay na eh. Baka pwede na, Faith. Sabi niya kaya kunot-noo ko na siyang hinarap. He's still smiling from ear to ear. Ha? Tanong ko kaya napanguso siya ng konti. I heard the hymn of our school but I didn't sing along. Nakatutok lang ako kay Sir Jaime na namumulan na sa ngayon. Hindi ako makapag-concentrate kasi nakakarinig ako ng hagikikan. Marami ang nagbubulungan sa mga estudyante at pati na rin sa mga co-teachers ko. Wala akong maintindihan at nakakadistract kaya lumingon ako sa likuran kung saan nakalinya lahat ng estudyante. I saw the girls giggling while looking at the stage. May sinabi si Sir Jaime sa akin pero hindi ko narinig. Kilala ko siya. Sabi ni Mama mayaman daw siya sa kabilang bayan. May asyenda. Mas lalong kumunot ang noo ko sa mga narinig. Faith, sabi ko pwede ba akong students of Canrora National High School? Bigyan natin ng masagabong palakpakan sa Mr. Ivan Villaluz na nagawa tayong bisitahin sa ating paaralan. Ikinagagalak namin ang iyong presensya, sir. Someone announced, so my eyes widened. Ivan? Ivan what? Dali-dali akong tumingin sa stage at kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko ay tila bumagal ang lahat ng mga nasa paligid. Kagad ko natanaw ang lalaking tuwid na nakatayo habang suot ang itim na suit. Evan, mahinang bulong ko sa sarili habang hindi inaalis ang tingin sa itsura niya. He looks the same. May balba siya pero bumagay yun sa mukha niya kasi hindi masyadong makapal. Mas lalo siyang naging makapangyarihan tingnan. And his eyes, it looks so cold right now. Dahan-dahan ako napaluno kasi bigla ako nalamig at nanghina. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Tila nabingi na ako sa mga oras na ito at natulala na lang ako sa lalaking nasa stage kasama ng principal namin. Lalaking may malaking parte sa buhay ko. Lalaking ayaw ko na sanang makita. Oh my God. Bulong ko sa sarili ko at pakiramdam ko anumang oras ay maaari akong mawala ng malay. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Nababaliw na ang puso ko. Nababaliw na ako. And my words suddenly stopped when he looked at me. Parang kanina niya pa alam na nandito ako. His eyes were cold. Nagkatinginan kami pero wala siyang ibang ipinapakita na reaksyon. Maybe he doesn't really remember me. His eyes, pointed nose and lips. He's a God who came from heaven. My heart's gonna explode. Nagwawala na ang lahat sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. And when he walked towards the microphone, my heart beats even more wild. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin at ako naman ay parang nahipnotismo na kasi hindi ko rin magawang umiwas ng tingin. Good morning everyone. That cold voice from him made me shiver. At nang mag-iwas siya ng tingin ay doon ako tuluyang nanghina kaya mabilis akong umupo kahit pa nakatayo ang lahat ngayon. Ivan Villaluz. Bulong ko sa sarili ko gamit ang nanginginig na mga labi. I'm Ivan Villaluz and I'm happy to be with you today. As my heart get wild, my realization strike. Nakalimot ba talaga ako? He delivered the speech like a king to his people. Lahat ay nakikinig habang ako ay hindi na alam ang gagawin. Hindi ako mapakali at gusto kong umalis pero hindi pwede. Ramdam na ramdam ko ang pamumuo ng malamig na pawis sa buong katawan.
Thank you very much, Mr. Villaluz. We are all honored to welcome you here, said our principal. Mabilis ako napayuko at nakita ko mismo ng sariling mga mata ko ang mga binti kong nanginginig. I can't explain what I'm feeling at this moment. I am frustrated dahil hindi ko matanggap na lumipas man ng ilang taon ay ganito pa rin pala ang magiging reaksyon ko kapag nakita siya. Faith, Ma'am Cortez, are you okay? Nanginginig akong napatingin kay Sir Jaime na mukhang kanina pa nagsasalita sa gilid ko. I look at him using my teary eyes and his forehead creased. May problema ka ba? Tanong niya sabay hawak sa braso ko kaya mabilis akong umiwas saka umiling. Hindi sinasadyang napadako ulit ang mga mata ko sa itaas ng stage at napatigil ang hininga ko nang makita na tutok sa akin ang mga mata ni Ivan kahit pa kinakausap siya ng principal namin. Mabilis ako napaiwas ng tingin saka pilit akong huminga ng malalim para ikalma ang sarili. Do I need to calm myself? I'm okay now. Dapat wala na ito. Wala na. I'm okay. Mahinang ani ko kay Sir Jaime sabay ngiti ng maliit kaya ngumiti na rin siya. Matapos ang isang minuto ay napalunok ako sa kataas nung tumingin sa stage. The principal is still talking to Ivan. They are talking. Lahat kami nandito sa baba ay nakatingala sa kanila. Ivan Villaluz? Hindi ba sa kanyang malaking asyenda sa kabilang bayan? Dinig kong sabi ng co-teacher na hindi kalayuan sa akin kaya hindi sinasadyang napatingin ako sa banda nila. Ang gwapo niya pala talaga. Parang Diyos. Sabi niya kaya mabilis ako napaiwas ng tingin. Everywhere we go, people always notice the physical features first. Iyan na nangyayari ngayon dahil halos lumuhod na ang lahat. I can't blame them because he really looks beyond best. He is perfect in terms of physical features and body build. Nang bumaba sa stage ang principal namin at sa Ivan ay kusang sumunod ang mga mata ko sa kanila. They are still talking so I managed to stare at his face. He is so cold and serious. At nang dumaan sila sa mismong harap ko ay napasinghap ako dahil kaagad pumasok sa ilong ko ang pamilyar na pabango. Hindi nagbago. Wala sa sariling nasabi ko. I was lost for a moment at nang bumalik ako sa realidad ay kaagad na nagsalubong ang mga mata namin. He's right in front of me and beside him is our principal. Mr. Villaluz, we prepared something for you in our function hall. I heard the principal said. Kaagad ako umatras sa kakusang nag-iwas ng tingin na parang walang pakialam. I literally want to clap myself for doing good. Yeah, right. Said by the cold and thick voice. Ilang sandali pa ay naglakad na sila patungo sa function hall na nasa gilid lang din itong covered court. He walks like a model and he talks like a god. Indeed, a perfection but I won't let myself get drowned again. Let's go. Ayan ni Sir Jaime sa akin kaya nangunot ang noo ko. Where? All teacher must be in function hall, said by our principal. Hindi mo narinig? Tanong niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko bago umiling. My mind has been clouded by the thought that Ivan is here and my heart still beats crazily. But I am sure that I moved on. Maayos na ako. I was just shocked. I just did not expect to see him today after so many years. Ayoko na siyang makita pa, but destiny is so playful. Sumabay ako kay Sir Jaime papunta sa function hall at kasabayan rin namin na iba pang mga guro. The moment we entered in the function hall, the coldness of aircon immediately touched my skin. Mabilis ko nakita ang isang table na puno ng pagkain na siguro ay pinarush din ng principal namin kanina. Mr. Villaluz, good morning. We are truly blessed that you are here. Malaking tulong po ang mga gamit na naibigay niyo sa mga estudyante, said by one of the oldest teacher here in our school. Lahat ng guro ay pinalibutan sa Ivan. Ako lang na iwang mag-isa na nakatayo, hindi kalayuan sa kanila. Kung pwede lang na umalis dito ay gagawin ko. But everyone is showing their respect, so I must also do that. We are all thankful, sir. Everyone said their grateful message except for me. Gusto ko na lang talagang umalis pero hindi pa pwede. Faith, come here. My eyes widened when I heard my name being called. Po? Mahinang tanong ko at medyo nautal pa ako kaya bahagya ako napapikit ng mariin. Here's Miss Cortez, Mr. Villaluz. She also teaches English, so the book you donated is a big help to English majors like us.
My heart pumped real hard. Nasa akin na lahat ng mga mata nila. They are waiting for me to deliver a heartfelt message too. Pero ang dalawang pares ng itim at malalamig na mga mata na nakatutok sa akin ngayon ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba kaya naging blankong utak ko. Miss Cortez. Seryosong tawag sa akin ng principal nang wala akong masabi. Thank you, sir. Mahina sabi ko sa kadahan-dahan ni Yumuko para umiwas sa tingi ginagawad sa akin ng lahat. She's not respectful at all. Nalaglag ang pangako nang marinig iyon. Our principal looked at me using his dogger eyes, so I turned to Ivan who's also looking at me coldly. Not respectful? Napaawa ang mga labi ko para sana magsalita pero agaran siyang tumalikod sa akin kaya sinamaan palalo ko ng tingin ng principal namin bago siya sumunod sa inangakalan niyang Diyos. Wait, my God. Pasingap na sabi na isang co-teacher na naging kaibigan ko na rin kaya napabuntong hininga na lang ako. I think he remembered me. Hindi ko alam kung ikalulungkot ko ba iyon o ikasasaya. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso ko at hindi ako mapakali. Sinubukan kong kumalma lalo na ngayong may nagawa kong hindi nagustuhan ng principal namin kaya mas lalong hindi ako dapat magkamali. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa grupo ng mga guro para makasama. They are all laughing, pero nanatili ang mga mata ko kay Ivan na may kausap na isang guro, Miss Aizalim. The English major teacher with a very beautiful body and face. Magkausap silang dalawa at nagkakangitian pa. Wala sa sariling hinagod ko ng tingin si Miss Lim. I immediately saw her hourglass body and her fitted uniform. Her big butt and boobs defined her curves even more. Wow, I think he went here to hunt girls he wants to play with. Wala sa sariling nasabi ko at medyo napalakas iyon kaya narinig ng mga nasa tabi ko. Ha? Sabay-sabay na tanong nila kaya napailing ako at mabilis akong kumuha ng juice na nasa lamesa sa malapit kahit hindi ko alam kung pwede bang kumuha ng kahit anong pagkain dito. Mabilis kong nilagok ang laman ng baso saka bumuga ako ng hangin ng malakas. I need to calm down. For real. Palagay ko rinig na rinig ng mga nasa malapit ang puso kong nagwawala. This heart should stop from getting wild. Naitukod ko ang dalawa kong kamay sa lamesa para mas lalo kong mapakalma ang sarili ko. Pero habang humihinga ng paulit-ulit ay kaagad kong naramdaman ang bulto ng katawan sa bandang likuran ko. At halos maihi ako sa taranta ng maamoy ang pamilyar na bango. Ang bango na hindi ko talaga nakalimutan kahit ilang taon na ang nakakaraan. Mabilis ako lumingon sa kanya. My eyes widened when I realized that we're very near. Mabilis ako napaatras para lumayo at kita kong bahagyang napataas ang kilay niya dahil doon. Wala sa sarili ko siyang hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. I gulped after seeing his well-built body. Mas lalo lang yatang lumaki ang katawan niya. And his beard suits him well. But I prefer seeing him without it. But my opinion is nonsense. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakapalibot sa amin na ilang mga guro at siguro inaasahan nila na respetado kung kakausapin ang kaharap ko ngayon. Pero wala iyon sa isip ko sa mga oras na ito. Ang laman ng isip ko ay ang pagtakbo ng mabilis para makaalis lang dito. Wait. Biglang sumulpot si Sir Jaime sa tabi ko at agaran niyang hinawakan ang palapulsuhan ko. Kitang-kita ko kung paano bumaba ang mga mata ni Ivan doon kaya hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan lalo. At nang bumalik ang tingin niya sa mukha ko ay nakita kong mas dumilim lang ang mga mata niya. Agaran kong binaklas mula sa pagkakahawak ni Sir Jaime ang palapulsuhan ko. You are a teacher now. When I heard those lines, tears suddenly formed in my eyes. Kaagad ko yung kinura para mawala bago ko muling salubungin ang mga mata niya. Wala na to. Tapos na lahat. I am not the old Faith he used to play with. Iba na ako ngayon. Ibang-iba na ako. Good morning, sir. I am Faith Cortez. I've been teaching here for more than a year now. Mahinang sabi ko. I want to congratulate myself for not stuttering. Umigting ang panga niya. You'll finish your studies. Sabi niya kaya napalunok ako bago dahan-dahan na napatingin sa sapatos na suot ko. Excuse me po. I'll just get something. Mahinang paalam ko at hindi ko na hinintay pa ang sagot niya dahil agara na ako naglakad ng mabilis. Pabalik sa function hall. Daladala ang pusong tila gusto nang lumabas. Nang tuluyan ako makalabas sa function hall ay tumigil ako sa gilid nito at napasandal. Ilang beses ako napabuntong hininga para matigil ang pagwawala ng puso ko. Wala na yun. If he remembers me, then
Good for him. Sabi ko sa sarili ko. Ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng mga kamay ko. This must stop. Hindi dapat ganito. Dapat wala na ito. Ano nangyayari? Bakit ganito? Nakaramdam ako ng pagkahilo kaya dali-dali ako naglakad pabalik sa classroom ko. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng principal namin kung mapansin man niya na wala ako doon. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin nila. Gulong-gulo na ako. Gusto kong umiyak at sumigaw. Gusto kong magwala. Ano nangyayari? Bakit parang ganito pa rin? Niloloko ko lang ba ang sarili ko noon? I'm sure I've moved on. I knew it. Maybe I'm just nervous seeing him that close. Siguro dahil ayoko siyang makita kaya natataranta ako. I am not in love with him. I already moved on. I may have loved him before, but I already changed that part. Wala na siya sa akin. Wala na sa akin ang mga nangyari noon. Wala na iyon. Alaala na lang iyon na gusto ko na itago sa pinakadulo ng utak ko. I once played by him at hindi ko iyon dadalhin hanggang sa dulo. Sana ito na ang huling pagkakataon na magkita kami. I don't wanna see him. Pinapaalala niya lang sa akin ang katangahan ko. He's my biggest and sweetest mistake. He made me fall in love with him. I was lost. Sa gitna ng pag-iisip ko ng mga bagay-bagay habang nakaupo sa harap ng lamesa ko ay may narinig akong nagpaluwa sa mga mata ko. Magkakilala pala kayo ni Mr. Belilus, Faith? He said earlier that he knew you and you knew him very well. Sabi ni Sir Jaime na kararating lang kaya mabilis akong tumayo. Anong sinabi niya? Taranta na tanong ko. Did he tell them what happened between us? Pinahiya niya ba ako sa mga katrabaho ko? Bakit ang sama-sama niya? He said that hindi ko na pinatapos pa si Sir Jaime dahil mabilis na akong tumakbo palabas ng classroom. How dare he? Nananahimik na ako dito. Kung tanga man ako noon ay sisiguraduhin kong hindi na ako magiging tanga ngayon. I will value myself. How dare he? He's evil, hiding in that godly face.